Girls Dormitory, year 2007. Tunay na lubos ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pakikinig sa aming channel. Ang inyong suporta ay nagbibigay inspirasyon sa amin upang patuloy na magbahagi ng mga storya. Maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Simulan na ang kwento. Third year college ako that time. BSN sa isang university sa Lagro, QC. Third year start na ng mga clinicals namin or intern duties sa mga hospital. That's why I decided to rent a dorm malapit sa school. Walking distance lang ito from campus gate, bagong gawa pa. Before ako lumipat dun, nauna na yung mga pinsan ko dun, yung isa first year BSN and second year naman yung isa. Sunod-sunod kami nun sa college. Unfortunately, hindi kami magkaka-roommates. Dahil last akong lumipat sa dorm, nagpakwento ako sa kanila ng mga ganap dun. Okay naman daw, tahimik lang. Kanya-kanyang buhay. Pero minsan daw nakwentuhan sila ng mga kababalaghan sa dorm nung mga dati nang andun. Halos nursing students naman ang mga dormers, may pangilan-nilan na iba ang course but same university kami. I will tell the story in segments. First night ko sa dorm room number 2. Sa pang-apatan na room, that time 2 pa lang sila na nag-occupy, pangatlo ako. Yung room na yun super lucky. Actually halos lahat ng rooms dun ganun. Pwede kang mag-cartwheel sa loob sa laki ng spaces. Yun lang din yung room na hiwa-hiwalay yung bed para kaming mga pasyente. May mga built-in cabinets, tag-isa din ang dormers. Dumating ako ng gabi na. Isang roommate ko lang naabutan ko kasi sa iba nag-weekend, yung isan hindi ko pa nakilala. First night pa lang nagparamdam na sa akin yung entity sa room namin, na balita nga daw ng mga pinsan ko lalaki ang nagpaparamdam dun. Parang every room kasi may kanya-kanyang multo or something. Nahiga na ako after magayos ng mga gamit ko at naghilamos. Napipikit na ako sa antok. Nakalahad ang kamay ko sa unan, ramdam na ramdam ko yung may humawak sa kamay ko na parang palad din, medyo mabigat at malamig. Napadilat ako. Pero sa antok ko dinedma ko. Kinabukasan paggising ko, wala na yung isa kong roommate, may pasok siya ng mas maaga kesa sa sked ko. Same routine kain, ligo then bihis na. Since di pa ako masyado kumpleto sa gamit dahil kakalipat ko lang. Wala pala akong dalang salamin, face mirror. Nakita ko sa kama ng ka-roommate ko yung salamin niya na bilog na medyo malaki. Hiniram ko muna at tumayo ako sa tabi ng cabinet ko. Naka-uniform na ako that time, ready na papasok. Pagangat ko ng salamin kasi mag-aayos na ako. Kitang-kita ko sa gilid ko na may lalaking nakabarong, binaba ko ang salamin, maya-maya binalik ko, wala na siya. Nakapatay pa naman ang ilaw ng kwarto kasi aninag naman ang liwanag sa labas, medyo nakabukas ang kurtina. Kinaya ko pa ang takot. Binalik ko na sa higaan ng ka-roommate ko yung salamin, tapos umalis na ako, same room. May times na pag walang klase hindi ako nag-weekend sa dorm. Pag Tuesday pa ang skit ko, Lunes na ako umuwi dun. One time ginabi ako ng uwi. Pero wala na akong gawin, shower na lang at nahiga na ako. Nakipagkwentuhan saglit sa ka-roommate ko. Nung alam niyang antok na ako, nagpaalam siyang lalabas muna makikikapit kwarto kasi may close siyang isa dun. Sabi ko, sige ate, pakilok na lang pinto, dalahin mo na lang susi mo. Sabi niya, sige Jam, gusto mo ba patayin na lang ilaw, buksan ko na lang lampshade ko. Sabi ko, sige te, okay lang. Lumabas na siya. Dim light na sa room. Imagine ako lang mag-isa sa napakalaking kwarto, walang laman yung ibang beds, tapos may dalawang experiences na ako agad, pero nilakasan ko lang loob ko. Anyway, paglabas niya tumalikod na ako, nakaharap na sa pader kasi dulo yung bed ko. Di pa ako agad napikit. Nag-iisip-isip. Tahimik na tahimik yung room. Biglang isang malakas na balabag ng pintuan ng isa sa mga kabinet ang narinig ko. Sabay balikwas ako. Wala akong nakita na kung ano. SHT talaga sa isip-isip ko. Di ako tumalikod ulit. Hanggang sa nakatulog na ako. Pero di ko tinawag yung roommate ko.
Di ko din nuwento sa kanya yung mga experience ko. Kasi, baka matakot siya or baka alam niya na din kaya pasalamat pa siya na may isa siyang ka-roommate na lagi nagstay kasi yung isa sobrang dalang naman matulog dun. Nung kinabukasan pala, nung wala yung ka-roommate ko chinek ko, isa-isa yung maliliit na kabinet sa taas ng closet kung alin dun yung bumalibag nung gabi iba-iba kasi sila ng tunog pag ino-open. Narealize ko na yung pinakadulong kabinet yun na wala pang gumagamit kung saan ko din nakita yung lalaking nakabarong. Ito yung madaling araw na bigla akong nagising mga mag 4 AM yun. Biglang dilat. Sabay umupo ako sa kama. Nung gabi na yun di kami nagpatay ng ilaw. Yung bed ng ka-roommate ko na madalas din dun ay tapat ng paanan ng bed ko. Kumbaga 3 beds, kasi yun sunod-sunod sa dulo ako yung pang-apat na bed na kahiwalay at yun yung napili niya na pwestuhan. So, pagupo ko. Nagtataka din ako titig na titig ako sa kanya. Habang siya masarap tulog niya. Nakatalikod siya harap niya din pader. Sa paanan ng bed niya may monoblock, that time wala siya mga gamit doon bakante ang upuan. Ang tagal ko siyang tinititigan na di ko din alam kung bakit. Maya-maya pa, nagulat ako malakas ang ringtone ng sipi niya. May tumatawag sa kanya madaling araw. Bakit ba? Sabay ng pag-ring at di pa siya, nagising tinawag ko na din siya. Ate Jo, may call ka. Pagsagot niya, nakaupo pa din ako sa bed ko. Hindi ko maintindihan yung convo nila kasi Ivatan dialect. Tubong Batanes siya. Maya-maya umiiyak na siya. Humahagulgol siya. Nagtaka ako. Pero hinintay ko muna matapos ang phone call niya bago ako nagtanong. That time pala na nagising ako at tinititigan ko siya yun din yung time na namatay ang father niya sa Batanes. Kinomfort ko siya pinainom ko ng tubig. At need daw niya ng landline kasi may kailangan siyang tawagan. Second floor yung mga rooms naming mga dormers. Third floor is office may landline done. Yung bantay nasa first floor sinamahan ko siya makiusap para makagamit ng phone. At napayagan naman kami. Naisip ko lang, baka nung oras na nagising at titig na titig ako sa kanya siguro yun yung time na andun sa room namin ang daddy niya. Sabi ko nga ang third FLR ay office, kasi yung first floor is publishing office ng mga books at canteen. Yung may-ari ng dorm business din yung educational books pang elementary and high school. Kaya sa first FLR may imbakan ng books. Sa third floor office yun so maraming tao doon sa umaga. Napansin ko nga nung sinamahan ko si Ate Jo na gumamit ng phone dun ok naman sa third floor glass door pala dun din pagpasok may sofa na malaki na parang waiting area. That night kasi first time ko din makita yung office na yon. Ang kwento naman dun halos every night maririnig mo sa tatlo RD FLR na may lakad ng lakad na naka-heels at laging parang may hinihilang sofa. Tama naman pala may sofa. Pero until 5 PM lang ang mga nag-oopisina. Sa gabi o madaling araw wala po talagang tumatao dun. Pero laging may palakad-lakad at hinihila ang sofa na parang iniiba-iba ng pwesto. Sa dorm may iba akong ka-close na naging classmate ko nung di ako blocked section. Nalaman ko lang one time nung nakasalubong ko sila sa hallway ng dorm na dun din pala sila nangungupahan. Katabi lang ng room ko ang sa kanila. So, room number 3 kababalaghan. First story dito, nangapit kwarto din ako kasi may times talaga boring sa room ko di ako nag-review ayaw ko din mag-cellphone minsan, gusto ko din naman makipagkwentuhan. Sa dorm kahit medyo labag sa rules ang makitambay sa ibang kwarto, ginagawa pa din namin kasi pasaglit-saglit lang naman. I entered room 3 because of early 2 girlfriends and classmates na din na nag-invite sa akin one afternoon to join them na magsiesta and ma-experience sa kanila. Room description, pagpasok right side mga built-in cabinets super laki din ng room na to sa tapat ng mga cabinets may 3 bed bunks. Itong room nila pang-animan. Ang pinsan ko ka-roommate nila. Sa unang bed si Lee sa taas niya nagbed yung pinsan ko si Vanessa. At sa second bed si Vic walang gumagamit ng bed na pangatlo.
So, they invited me to their room that afternoon. Walang bukas na ilaw, maliwanag naman kasi malalaki ang bintana every rooms na may mga kortina pero aninag naman medyo maliwanag pa din. Kwentuhan saglit. Then nagsabi si Lee na idlip muna siya. Wala si Pinsan at Vic that time, dalawa lang kami sa room nila. Hinayaan ko siya matulog na habang ako nag-cellphone at nakihiga sa second bed. I right to sleep na din. Nakatagilid ako, maya-maya naririnig ko mismo sa loob ng room nila may parang palakad-lakad na parang naglalaro, tapos may bola na tumatalbog-talbog. Napatihaya ako. Wala akong nakita. Pero dinig ko talaga. Balik ako sa sideline. Same na naman naririnig ko talaga. So di ako nakatulog. Parang binantayan ko lang si Leah until magising siya saglit, tapos nagpaalam na ako. Lumabas na ako sa room nila. Di ko kwento sa kanya. Kahit na naramdaman kong may kakaiba sa room nila. Dahil na-close ko sila, I decided to transfer sa room na yon. Para masaya naman at madalas ako may kakwentuhan kasi sa room number 2 boring. Parang asylum ang peg. Hahapang 4 na ako nung paglipat ko. Masaya sila kasi nagpa-transfer ako. At mas mura na dun kasi pang-animan. Sa dati ko kasing room mas mahal dahil pang-4 lang. Isa afternoon ako lang yata ang walang klase. Silang 3 wala sa dorm, nasa school sila. Gusto ko matulog ng hapon na yon. Nakapwesto ako sa bed 3 sa baba. Sa taas ko vacant ang bed, lagayan ko lang ng mga books. Antok na antok ako nun. Locked ang door since lahat kami may kanya-kanya namang susi. Lights off ako. Madalas talaga akong natutulog ng naka-sideline position. Medyo malaki ng konti ang size ng bed, di siya saktong single bed. Nag-aagaw na yung pagod at antok ko. Hanggang sa maramdaman ko na dahan-dahan may umupo sa paanan ng bed ko. Shocked ako. Di ako nakakilos agad, ayaw kong lingunin. Para akong nanigas sa pagkakahiga ko, mata ko lang pinapakilos ko. Tapos nagpray ako at naglakas loob na lumingon. Siyempre mas madalas na paramdamin lang ako. Di ko siya nakita. Pero baka sa bedsheet ko na may lubog at kusot yung bedsheet. Nakatulog pa din ako. Nakaharap na ako sa space. Di na sa pader. Ito na, nababangungot ako. Ako pa lang naman talaga sa room namin, matagal pang umuwi mga kasama ko. So walang manggigising sakin. Sobrang tagal ko na may bad dreams na para akong dinadaganan or nasasakal. Prayed, alam kong panaginip lang yon. Pero ang entity sa room namin, alam kong siya yon, di siya nagpatinad. Kitang-kita ko siya nakayuko sa tapat ng mukha ko, mahaba ang buhok. Dun ko nan-realize na babae naman ang nasa room nila. Again, di ako nagkwento sa mga ka-roommate ko. Ganun kasi ako pag super fresh pa ng mga experience ko. Tis-tis ako kasi pinili kong magpa-transfer sa room na yon. Galing ako sa school, tapos na ang class ko before lunchtime. Since malapit lang ang dorm sa university, I decided na umuwi muna para makapagpahinga din at makakain. Sa first floor na kasi may canteen, kaya pwede kami mag-order sa kanila and iakyat ang pagkain sa room namin. Pwede din magpa-reserve ng ulam pag alam na namin ang menu nila morning pa lang. May reserved akong food, inakyat ko na. So lapag bag. Tanggal shoes. Nilapag ko na ang food ko sa counter namin. May center tops na may lagayan sa ilalim na nakadikit sa pader sa bawat rooms. Para pwede lagyan ng kung ano-anong gamit namin. Sa room na yun halos ang nakalagay sa table na yun. Utensils namin sari-sarili at mga galon ng tubig na digripo. Kanya-kanya kami ng order ng tubig. So kakain na ako. I always say a little prayer before eating. Mag-start na ako, nakapwesto ang plato ko sa gilid ng galon so di ko masyado kita yung kabilang side at nakayuko ako. Then, bigla ko din kasing nasambit na kain na. Parang out of mind ko lang nasabi ko. Tapos nag-start na ako kumain. Maya-maya sa kabilang side nung table namin. Naggagalawan na yung mga utensils ng ka-roommate ko. Diyos ko! Makikikain niya ang ate girl mo. Hala, paspas kain ako, walang lingon-lingon.
Since may klase pa ako ng afternoon, nag-freshen up ako saglit. Umalis na ako ulit. Bumalik na ako sa school. One night na iwan na akong mag-isa nagising. Super dami ng re-reviewin. Finals na. Incoming 4th year na ako. Tulog na mga kasama ko. Inabot ako ng hanggang 1 AM sa paggawa ng mga advance review notes ko sa ibang subjects. Hanggang sa napagod na ako, gusto ko na talagang matulog kasi exam pa kinabukasan. Hindi ko first time na nagising sa room na yon ng exactly 3 AM. Nung madaling araw na yon, naulit na naman. Hindi nga pala kami nag-lights off sa gabi. Since di gaanong nakakasilaw dahil sa lower bed naman kaming tatlo nahihiga. Yung pinsan ko na nasa taas ng bed ni Lee, sanay naman na maliwanag lang. Sakto 3:00. Parang may nanggising sakin. Tinignan ko yung tatlo kong kasama, tulog na tulog sila. Nung mga panahon na yun, tag-ulan pa. Maririnig mo pa ang patak ng ulan pag malakas, tapos super lamig sa room. Maya-maya may narinig ako babae umiiyak. Humihikbi na sa loob ng room namin. Kahit anong pwesto gawin ko, naririnig ko siya. Sa pwesto ni Lee, which is the first bed. Nasa side niya lang yung built-in cabinet niya. And then may space sa left side nun na di mo makikita pag nakahiga ka din dahil nakihilera ang ulunan namin dun sa cabinet na yon. Sa loob ng room namin, hikbi ng hikbi. Ayaw ko sila gisingin at mukhang ako lang talaga ang nakakarinig. Kahit natatakot na din talaga ako. Wala naman akong magawa. Yung iyak niya parang ang sama-sama ng loob niya. Medyo malakas. Mga besh, may exam ako at finals pa. Tinulugan ko siya. Di ko hinanap kung saan siya nakapwesto at iyak ng iyak. Tumalikod na ako hanggang sa nakatulog ako ulit. Nagising na lang ako sa alarm ng cellphone ko. Last na ito, since malapit na naman matapos ang isang semester, at balibalita sa dorm na i-close na din after lang matapos school year namin. Madami daw kasing problema na nababalitaan ang may-ari, kesyo mga ibang awayan ng girls sa dorm. May mga nakawang nangyayari, chismis etc. EDA, kahit kasi ako na nakawa ng pagkain sa ref, mga chocolates pa, mga padala yun ng relatives ko from Tate. Wala akong nakain-kinain, lahat ng masibang magnanakaw sa dorm. Haha. Kasi we shared one ref, parang may sala kasi kami dun with sofa and media. Hanggang dumating na din yung time na di na pinagamit ang EE at ref, so, ayun na nga. Nagliligpit-ligpit na ako ng gamit, naghanap na kami ng mga pinsan ko ng ibang lilipatan. Nagtapon ng mga di na kailangang mga gamit. Nagbabalot na din para ready na ulit ang paglipat sa boarding house naman ng bakasyon na yon. Open ang kabinet ko. Nilabas ko yung iba, lipit punas. Dalawa lang kami sa room ni Lee, nakahiga siya sa kama niya. Sa right side ng cabinet's room door na, yun na yung pinakalast na paramdam second sa dorm before we go. Kitang-kita ko na may nag-open ng doorknob namin na ang itim-itim ng braso, na parang mabalahibo. Kamay at braso lang niya nakita ko. Nagkatinginan kami ni Leah kasi nagulat din siya. Pero maya-maya nag-stop ako magligpit at sumilip ako sa hallway, maaga pa yun. Wala naman tao. Sabay sara at lock ng pinto, pinakalit na nakita ko sa dorm na yon. Isang madaling araw, di ako makatulog, tumambay ako sa sala nood ng habang kakwentuhan ko yung isang nanay ng kadorm ko. Minsan talaga dumadalaw parents nung iba, tapos nagstay dun ng 1 or 2 nights. Pwede basta ipagpaalam lang sa caretaker. At may extra fees yata sila. Anyway, ayun, habang nagkwentuhan kami. Kitang-kita ko sa hallway, tapatan ng mga room doors yon. Ang dami nila, iba-iba, puro shadow lang ng mga babae at lalaki, lakad sila ng lakad. Paroot parito sila. Habang kwentuhan ko si mother, nakatitig ako sa hallway pero di ko sinasabi sa kanya yung mga nakikita ko. Tama na din na na-close siya kasi grabe talaga ang experience ko sa dorm na yon. Wala akong po nagkwentuhan sa roommates ko ng experiences ko sa room namin. Ayaw ko silang takutin kaya keep it to myself until umalis na kami ng mga pinsan ko sa dorm dahil nga gagawin na lang din daw nilang office ang second floor. Hindi na dorm. Kaya lahat kami napilitan na din maghanap ng ibang lilipatan,
Thank you ulit guys sa pakikinig. At Sir Free, thank you sa pag-share ng story ko. Hanggang dito na lang.